Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po nanonood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Yan guys, wala nang ba ito, libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yan po, today's video or reflection. Nasa tema pa rin tayo ng parenting o yung pagiging mabuting magulang. Diba? Whether we like it or not, may mga batang nagiging good boy at nagiging bad boy, di ba? So, depende yan. Kaya nga kailangan nating i-training. Kailangan nating i-training ang ating mga anak sa mabuting asal. So, minsan guys, ang pinakamagandang susi, di ba? Para maging mabuting bata ang ating mga anak ay yung edukasyon o yung pag-aaral. Kasi pag nag-aral yung bata, unti-unting nadidisiplina yan. Di ba? Natututunan yung mga GMRC, good moral and right conduct, di ba? Kumpara mo dun sa mga batang lumaki sa kanto. Hindi naman natin minamaliit pero yun talaga yung nangyayari guys. Na lumaki sa mga crowded na lugar. Bata pa lang guys, nagmumura na. Sigawan dito, maingay, di ba? Parang wala kang disiplina. May mga ganung pagkakataon guys. So depende pa rin yun na sa bata. Pero siyempre guys, hindi naman ibig sabihin nun, lahat ng edukado ay mabuting bata o mabuting tao. Minsan naman nakikita natin, di ba, yung mga edukadong tao talaga, lalo na kung mataas yung pinag-aralan, may mga attitude, di ba? Ang tingin nila sa kanilang sarili, napakataas na. Talagang lahat ng nakikita nila parang minamaliit nilang nakakasalumuhang tao, lalo na pag nasa sa mga liblib na lugar o mga areang mahihirap yung komunidad. 'Di ba? Minamaltrato nila, maliit ang tingin, 'di ba? Mataas ang tingin sa sarili. Ganon yung mga ibang edukado. Kumpara doon sa mga edukadong humble lang. Kahit ano pang pinag-aralan niyan, may master degree man yan, nag-aaral sa ibang bansa o dito sa mga sikat na eskwelahan, halimbawa sa Lasal, UP, UST, yung mga ganun guys, di ba? Depende pa rin sa paghubog ng tao kung paano siya nadidisiplina at nagiging mabuting tao. So dito naman, dahil parenting ang ating discussion ngayon, para naman ito sa mga anak. Sabi sa Epeso, chapter 6, verse 1, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon dahil ito ay matuwid. So, ibig sabihin, direktang inuutos ng ating Diyos na igalang o sundin ng ating mga magulang dahil ito may kalakip na pangako. So, anong pangako na yon? Kasi sa Ten Commandments guys, kung maalala nyo, isa ito sa may utos na may pangako. May kalakip na pangako. Hindi kagaya nung ibang utos na huwag kang papatay, di ba? Hanggang dun lang. Huwag kang mangangalo niya, hanggang dun lang. Pero itong utos na to na igalang mo ang iyong ama't ina, ang magulang. At ang buhay mo dito sa lupa ay magiging payapa, magiging maayos, at tatagal ka sa mundong ito. Yun ang pangako ng Diyos sa mga anak na kumikilala, di ba, rumirespeto at gumagalang sa mga magulang. Kaya sana, di ba, wish lang natin guys na sana lahat ng bata ganito. Ganito yung magiging asal nila. Kasi alam naman natin guys na may mga batang pasaway din, di ba? Lalo na kung may mga nangyaring hindi maganda sa pamilya. Halimbawa guys, meron akong kakilala, di ba? Malapit sa akin. Nung bata pa sila, yung magulang nila magkasama dito. Tapos nag-abroad yung lalaki guys. Ito true to life to, di ko na lang babanggitin. Nag-abroad yung lalaki. Sa katagalan ng pag-abroad niya, sabi pagkakaalam naman natin mga OFW, kaya nag-abroad, unang dahilan yung pamilya para makahangon sa hirap, di ba? Yun naman talaga yung number one na purpose ng pagiging OFW ng ating mga kababayan.
Kaso, sa hindi nasa pagkakataon, sa maraming mga incident na nangyayari dito, di ba? Hindi lang naman siya, marami nang ganito nangyayari. Nagloko yung babae, di ba? So, nung nagloko yung babae, siyempre, nawasak yung pamilya. Hanggang sa nagkahiwalay na sila, yung mga bata, napariwara, di ba? Dinala sa mga sa mga kamag-anak. Siyempre, wala nang matakbuhan dahil yung asawa ng babae nagloko. Tapos, later on, mga ilang taong makalipas, hanggang ngayon, meron pa rin sama ng loob yung bata. Dahil nga sa nangyari, hindi mo rin masisisi. Dahil siguro nasaktan yung bata, lalo na may isip na nung time na nangyari na yun. So, ang laking problema, guys. Kaya ngayon, sabihin natin na pagka hindi pa hilom nga sugat o hindi pa talaga tamang panahon, may sama pa ng loob yung bata. Kaya sabi ko, paano yan? Mula ba nung kumusta na yung magulang mo? Ang sabi niya, wala na daw communication, pati sa mga kapatid niya. May half brothers kasi sila. So, yun na nga sabi ko, siyempre, hindi naman siguro napapanahon pa. Pero, siyempre, kailangan dumating pa na yung forgiveness, di ba? Napakagandang maging, ano yon ugali, na dating yung panahon na magkapatawaran. Kasi, anumang ginawa ng magulang, o anumang ginawa ng bata, ay kailangan magkapatawaran. Dahil nga, minsan hindi natin naasahan yun guys, na nangyayari talaga yan sa totoong buhay. O, minsan naman, yung mga bata naman nagiging pasaway, di ba? Maayos yung magulang, ay yung bata pinag-aaral ng mabuti, tapos sinisira lang, nagbibisyo. Yung iba napupunta pa sa kulungan dahil nakakagawa ng hindi maganda o krimen. Kaya nga napakaganda guys na itong episode na to na first step sana maging standard sa pamilya na igalang ng mga bata yung mga magulang. At ganoon din sa mga magulang guys, hindi porket magulang tayo, tayo na lang lahat ang nasusunod, di ba? Minsan pakinggan din natin yung ating mga anak. Kasi yan ang nagiging problema eh. Dahil magulang ka, gusto mo ikaw na lahat na susunod, kahit ayaw na ng anak mo, di ba? Kahit hindi siya masaya sa isang bagay na pinagagawa mo, halimbawa, sa kurso, halimbawa, may college ka na, di ba? Ang gusto mo, maging doktor siya, halimbawa, kung doktor, ayaw ng anak mo, di ba? Gusto niya engineer, o architect, o teacher, pero ayaw mo, pinipilit mo. Yung mga ganun bagay ba? Minsan nagwawala, nagre-rebelde, so nagkakaproblema. Kaya para sa mga anak, na kagaya natin, siya may mga magulang din tayo, sana maging mabuting anak tayo na sana sundin talaga natin para yumabong at maging payapa ang ating buhay dito sa mundong ibabaw. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya, sa magulang o sa anak, at ganun din sa pinansyal na kailangan natin lahat. Sabayin mo sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala, ay tsak yun, ipagkakaloob ng ating Panginoong Yesus. So tayo po manalangin, Lord. I-bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog. Lalo na, Lord, yung dumaranas na matinding karamdaman. Stage 4 cancer na po, Lord. Tinaningan na sa buhay. At kung ano pa mga karamdamang bumabalot sa kanilang katawan. Ipuin niyo po, Lord, yung mapagpagaling na kamay. Haplosin niyo po, Lord. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman para sa kanilang mga pamilya. At ganoon din po, Lord, sa pamilyang nasira na, Lord, dahil sa pasaway ang magulang o pasaway ang anak, sa hindi pagkakaunawaan, Lord. I-bless niyo po ang kanilang pamilya. Ibalik, Lord, ang magandang samahan. Pagilumin niyo po ang mga sugat ng nakaraan, yung mapait na nangyari sa kanila. At pagbigkis-bigkisin niyo po muli sila. Ganon din po, Lord, sa pinansyal na kailangan namin lahat. Lalo na, Lord, yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng 1 kilo ng bigas, pambili ng ulam, pambili ng gamot, at kung ano-ano pa, Lord. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. So, ang lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.